dokumento na dapat meron ang isang landlord. Number 1 dyan, dapat may contract of lease ka. Doon nakalagay kung magkano ang babayaran ni tenant monthly, kailan siya magbabayad. May penalty ba o wala? Nakalapag doon. Magkano ang advance payment ni tenant? Nakalagay din doon. Yung security deposit, kailan yun pwede gamitin? Nakalagay din. At pag delay magbayad si tenant, ano ang mangyayari? Per day ba yung delay payment na ilalapag mo doon? Ilagay mo sa contract of lease. Bukod sa contract of lease, merong ka ring house rules na nakalagay doon. Bawal magingay, bawal ang pet, bawal ang bisita para mapanatiling maayos at safe yung paupahan mo. Naka-ready na yan dapat bago pa dumating si tenant. Kasama dyan ang move-in inspection. Mag-check kayo ni tenant. Bigyan mo siya ng oras para ma-check ang buong unit mo. Kung walang damage to, papipirmahin mo siya doon. Ngayon, biglang after 3 months, nagreklamo si tenant. Sira po yung doorknob. Aba, sagot na ni tenant yan. Hindi mo yung sagot kasi malinaw na nagkapirmahan kayo sa move-in inspection na maayos mong na-turn over sa kanya yung paupahan. Ganyan ka-importante yung mga dokumentong yan. Pag alis ni tenant, may move-out inspection naman. Mag-check kayo. Ituturo mo sa kanya. O, teka lang, bakit damage na tong gripo? Lost thread na to. Ilalagay mo doon kasi ibabawas mo yun sa security deposit niya. Para bago siya umalis, alam na niya na ito pala yung sira ng paupahan, itong mababawas sa security deposit. Malinaw na kaagad sa kanya. Hindi kayo mag-aaway. Dahil ayos yung usapan nyo kaagad. Bago siya pumasok dyan sa paupahan mo, during pagpasok niya at pag-alis niya. So, hindi ka mai-stress. Ganyan ka landlord, ang i-prepare mo ng mga dokumento dyan sa paupahan mo.